Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS, DWLB, oras ngunyan, 20 minutos makalis na po ang alas 10 nin aga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indocobosal daw po tabi kita ngunyan kan Lunes asin pizza 28 na kan bulan kan July 2023 kaya banan niya to dyan sa Engineering Department iyaon dyan si Sir Stephen Pavis si Sir Pastor Serge Marmol kay banan an maribok na tanog kan Sinso ano partner? Mga tugang, ako po si Pitik Jonel Cuba. Good morning, maray na aga Pilipinas, maray na aga po sa yung mga parantabay. Asin maray na aga po mga tugang sa mga Bicolano, sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, ang pinakapaborito kong probinsya sa Bicol Region, asin pinakamagayon. Asin ikatulo sa pinakamayaman na probinsya sa intirong Pilipinas, iyan sa liderato po kan mga Villapuerte, mga tugang. So maray na aga po, pwede ka mo mag-aabot kan sa ito pong mga greetings, mga sumbong opinion, asin iba pa public service, ipadara lang po yan sa laog ka na sa tuyang programa. Tanganing pag-urulay-ulayan na nyato mga tugang. Pero bago kita mapon ka na sa tuyang trabaho, naman sa mga kababayan ta, uya po guna na sa tuya pong paghagad pagarang sa mahal na Diyos na tabangan kita sa tuya pong trabaho, kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Mula sa Roma 10:13, sapagkat ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. So yan po sa tuya pong daily bread ngunya na pagkaaga. Naman sa mga kababayan tamaray na aga po, ngunya iyo po mga tugang and pagpaabot ni na apat na suna kana sa tuya pong presidente na si President Bongbong Marcos mga tugang. And digdi nagpuon na po na magkaigwa kan first regular session and 20 Congress mga tugang yao na po naman sa party kan na Senado nagkakaigwa na po ni joint session and Kongreso asin man po mga tugang and Senado. Partiyan kan sa idang preparasyon naman sa pagpaabot po kada suna ni President Bongbong Marcos at yan pong pagkahapon. Pinaglalauman na digdi mga tugang kung ano mga ipapahayag ka na sa iyang presidente o kan sa tuyang presidente sa iya pong suna at siya na pagkahapon. Ano daw kaya siyempre itong mga accomplishment yan kan presidente asin kaibanan na dyan and pwede mga direktiba kani asin mga plano pa sa mga masunod na taon kana sa iyang administrasyon na mga tugang. So kabali na yan dyan sa mga pinaglalauman. Pero pagabot sa impeachment ni Sara Duterte, dahil man baga nakikiaram dyan si President Bongbong Marcos sa mga tugang. Dahil man nakikiaram sa tuyang presidente
pag-abot dyan. Kaya hindi lang kung kabali iyan sa mga bubutasan na pahayag kan presidente sa iyang suna. So ang pinag-aabangan dyan mga tugang kung ano pang mga proyekto lalauman sa laog na administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nakakasiguro kita dyan, nakabali po sa i-report kan presidente sa iyang suna itong pagbisita niya duman po sa parte mismo kan Estados Unidos de America sa pakikipagampangan niya sa presidente kan US na si President Trump kabali yan sa mga pinaglalauman. And data aram ko na may mga anunsyo sa paglangkaw ka na sweldo sa satuya pong mga obrero sa lado po ka na gobyerno mga tugang. So iyan na sa tuyang aabang-abangan sa gigibuhon sa gigibuhon mga tugang na sunakan sa tuya pong presidente. So abang-abang kita mantang nagkakaigwa na po ni sesyon and kamera dumampo sa batasan complex mga tugang. So abang-abang kita kana masunod na mga senaryo. Ang sabi baga sa mga barata magiging simple sana sunakan sa tuya pong presidente. So mga tugang antabay ta atyan siyempre madadangog manindo digdi po sa BBS mga pahayag na yan kana sa tuya pong presidente sa iyang suna atyan na paghapon. Kadakol nag-aabangon yan daw nga magiging pahayag ka na presidente lalong-lalo na sa Department of Education. So yan nakat-focus gabus diyan na atensyon ka na sa tuya pong mga kababayan ta andiped saro baga sa kuyan saro po mga tugang sa mga sasabing digdi po kadakol ni na damage ni mga classroom durante ka na bagyo durante ka na pagtama ka na habagat nagkukulang-kulang ang classroom ngunyan. So anunsyo na pwede pong gibuhon ka na sa tuyang presidente and kadakol na mga ahensya ka na gobyerno mga departamento ang nag-aabang kung daw nga kung may uminto may uminto na itataong nga sa mga empleyado ka na gobyerno. So abang-abang lang mga tugang dumanda sa mga naghahalat ka na magiging pahayag ka na sa tuya po presidente. Abang-abang lang. Tsaga-tsaga lang ta at tiyad na maaaraman ta na yan. Mga alas 2:30 na pagkahapon o alas 3 maaraman ta na yan. Pirang oras o minuto na magiging speech ka na presidente. Yan ang mga pinag-aabang-abangan dyan, pati na kung piraman na upak, palakpak mismong aabuton dumampo sa mga duman sa mga bubotasan ng mga pahayag ka na sa tuyang presidente. Tapati ang palakpak partner, pati ang upak nire-record pa yan, inaabangan pa yan ka na tao sa speech nga ka na presidente uyang nga nag-aning yan ninda bainting upak bainting palakpak. So kabali po yan sa nire-report mga tugang palakpak na lang yan pig mamatu-matu pa po yan mga tugang. Bueno sa mga kababayan marahin na aga po mga tugang si Vice Presidente Sara Duterte digdi po dai na talagang pinapanindugan niya dahil siya maabot at siya sa parte mismo kada suna ni President Bongbong Marcos. Maski nga magdalan
sa television dahil da siya madalan. Pero sabi niya, babasahon da niya. Magiging suna ni President Bongbong Marcos. So decision niya man yan. Bahala man siya kayan kung mangyayari. Si mga dati pong mga presidente imbitado na mag-aratinder. Si mga buhay pang mga presidente imbitado na mag-attender sa suna ni President Bongbong Marcos, maging si Vice Presidente, si mga dating Vice Presidente na nagkakaburuay pangunyan, imbitado sinda na mag-attender sa suna. Kaya lang day taman sigurado kung maarabot araw ki BP Lini Robredo day taman aram kung makaka-attender si BP digdi kadakol maning kinakasibutan sa tuyang Vice Presidente. Pero ang mga programa kan Presidente suportado ni BP Lini mga tugang. So apuer kayan igwaman po mga tugang apuera ka na suna ni President Bongbong Marcos, igwaman po mga tugang nin mga gigibo na mga kilos protesta sa suna. Wala tuo mga tugang gigibo na kilos protesta kana makawalang grupo. So iyan taon-taon man yan sa kada may sunaan na presidente dahil man yan nawawara. Mga tugang dahil man nawawara pagkakaigwanin na rally ka na mga tugang yato na yaon po sa party kan mga agit-agitan. Permi man yan digdingan isalaog kan siyudad Canaga, masagibo manin protesta mga militanting grupo tanganing ipaabot ninda sa indang namamatian sa laog mismo kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. Parte iyan kan pinag-aapod po na demokrasya. Tinutugutan man pati kan gobyerno na makapag-rally po sa tuya po mga tugang na mga militanting grupo. Tinutugutan man yan. Kaya lang na dapat digdi po mga tugang maging magi pong maray rally matuninong mayo ni na man na makukulugan. Bilang demokratikong sistema kan na gobyerno ang mga araw kayan na day man po pinagababawalan. Siguradoon lang na igwa po mga tugang permit. Permit dyan na nagkakaigwa po na rally. Iyo po ang grupo kanda kilusang mambubukid. KMU, ito mga manggagawa. Kadakol pang ibang mga organisasyon digdi po. Digdi po saro sa mga issue na dapat tawanan na subot ni na pananaw administrasyon iniyo pong 142 billion pesos na pundo para po sa flood control na sinasabing ginamit ang aning maprotektaran mga opisyal mga tugang nasangkot po sa partibismo kada mga nangyayari daang irregularidad. Sabi yan ka na mga militanting grupo pinagkukundina na asina ipinapaabot sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na pinagkukonsidera ninda pagbalga dada ini sa partibismo kana soberenya kana Pilipinas. O iyo man yan ang mga issue na pinagdadara po kana mga militanteng grupo. Iniyo po bagang military exercise sa pagultanan kana manlaylay ng mga nasyones asin man kana Pilipinas na pinagigibo po digdi sa tuyang lugar. Tabako naman lang sa military exercise, bako na lang po mga tugang and US ang nagsasagibo kan joint military exercise kay banan anda Puwersa Armada kan Pilipinas kundi maging iba pang nasyon na nagtutubod mga tugang na dapat protektaran and mga soberenya kan Pilipinas kadagatan kan Pilipinas asin de pagparaan abun kaniyo pong nasyon kan China. Saro iyan iniyo pong defense
cooperation agreement idka ini po nga mga military exercise sa pagultanan kan Pilipinas as in US saro sa kinukundina kan grupo kan militanteng grupo. Pangapudan ngunyang kang grupo natulos sa pagpapahali sa mga tiwaling mga opisyal. Data aram ko na si Isay dapat kaya pinagpapangaranan na masakit kaya mga tugang mag-speculate, masakit maghula na kung si Isay na mga opisyal involved sa sinasabi nindang korupsyon na dapat pinupunteriya na man lang nagrarally ka ang hagad mo mga issue nilalatag mo o itumbok mo na tanganing maaraman makaabot talaga sa presidente para ang presidente igwaman na pagkakataon na mag-imbestiga sa nasambit ng bagay. Pag kakaigwada, pagpalayas ka na mga koruptong mga opisyal, pagsampa ng kaso laban sa sainda, pagbawas sa utang kan Pilipinas, sarupayan sa pinagdadara, sina pagpapasudod ka na kontrol sa presyo ka na mga barakalon. Igwa baga kita kadtong pinag-aapod na SRP, suggested retail price sa mga tugang. So nakukontrol baga kayan na mga barakalo na sa pagi po yang kan DTI. So alagad daigar kontento grupo kan mga militanteng grupo kaya inahagad ninda mga tugang na nasambit ng bagay na ipasudod ang kontrol sa presyo kan mga barakalon. O pinipirit kan mga nagpuprotesta na padagos sindang lalabanan para po sa kapakanan kan na mga Pilipino. So digdi nagpaabot maninda sa indang lado iniyo pong grupo kan mga jeepney driver duman sa parte kan Metro Manila sinasabing digdi and mismong agrangay kan mga tsufer mga tugang nababaan daan presyo kan gasolina ninhuli po mga tugang kan grabe na pagtios asin paglangkaw kan mga barakalon pag nagkakaigwa po ni na pagmahal kan na presyo kan na gasolina. Kaya nahagad nyo yan kan mga chopper, operator duman po sa parte kan Metro Manila na dapat digdi mga tugang babaanda-anda presyo kan na gasolina. So ano ang gigibon kan administrasyon kaya mga tugang so halatalaton ta kung ano man ang magiging kasimbagan o kung may kasimbagan man dyan presidente. Pangapudan pa kan grupo kan militante sa gobyerno iyo ang tulos-tulos na magkakaigwa dapat daanin tabang pinansyal asin pag-resolba sa mga korupsyon asin tawanin atensyon pangangaipo kana mga tios na mga pamilya imbis na digdi magbaranggaan mag-iriwal mga politiko. President Bongbong Marcos dahil man nakikiiwal mga tugang o ika busti pinaili mo na nakiiwal si President manday man nakikiiwal mga tugang maski nga ni inuurag-uragan na ni BP Sara, inuurag-uragan na ni Ari Roque, mga tugang, day pa baga nagtataraman na presidente mayo kalamang madangog ni maraot na pahayag sa presidente laban sa nasambit ng mga persona. So sa iya pong suna pinaglalauman man ang konkretong solusyon, mga programa gikan po sa presidente kan Republika kan Pilipinas. So antabay kita diyan mga tugang po sa mga kababayan ta diyan nakapokus ngunyan atensyon ka na mga Pilipino. Totoo man anggad na may mga gutom na mga Pilipino dahil pa man yan talaga nare-resolveran pero ngunyan luway-luway na nagaangat mga tugang ekonomiya kana sa tuya pong nasyon na mga tugang.
Ang sabi sa report, ang sabi po sa mga impormasyon na pinagaguguno niya to, hali po duman sa parte kan na Metro Manila, posible na abuton ni na sobra sa sarong oras mga tugang ang ikaapat na State of the Nation address o suna ni President Ferdinand Bongbong Marcos ngunya na aldaw. Ano? So posibleng abuton in lampas sarong oras ana suna ka na presidente mga tugang. Kung accomplishment nga ni, kung sasaroon ang mga accomplishment ka na presidente, kulang mga tugang. Ana sarong oras, kung sasaroon ang mga plano ka na presidente para sa next year o sa natatada pang 3 years kana sa iyang termino mga tugang, nakakasiguro kitang kulang ana sarong oras. Kaya digdi po ang sabi, lampas sarong oras and idudurar kan ikaapat na State of the Nation address kan na presidente. Basado po iyan sa Presidential Communication Office mga tugang, sabi kan na PCO na natapos na kan presidente sa iya mismong mga tataramon. Sa bagay kasudma iyan, natapos kasubanggi ang sabi sarong sadit na cliff iniluwas na nagpa-filing kay Marcos na nagpa-practice kana sa iya po nga suna. Kasubanggi po yan na mga tugang. Kaya antabay kita. So may ideya na kita na lampas pala na sarong oras mga tugang and nakatalaan na digdi po mga tugang gigibo na diskurso ka na presidente sa iyang suna. Bueno, so antabay ha, duman sa mga kababayan ta. Pero ang saro pa sa mga maiinit na mga pinag-uurulayan digdi, iyo po anda mapadapit dumampo ki sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ano po, kung sa iniyo po pahayag kan Supreme Court na iniyo po mga tugang dismiss mayo ni na jurisdiction and Senado sa pagdangog po kan impeachment complaint laban digdi po kay BP Sara. So nakatalaan na magasampa ni na motion for reconsideration ang Kamara sa Korte Suprema kasumpay kan naging desisyon kani sa impeachment complaint na ipinaga sampa laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang Kamara matapos kan busising pag-aadal digdi po masampa kan motion for reconsideration, ninuli po kan desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment na ipinadara sa Senado and sinasabing valid o unconstitutional, as in digdi nakaangkla sa mga factual na mga premises o findings na sala, as in kontra sa parte ka na official na record ka na Kamara basado ki House spokesperson Abogado Princess Abante mga tugang. So pahayag ka na tagapagtaramba kanda Kamara mga tugang maikukonsider sa buot na categorically false na sabiyon kan Korte Suprema na an article of impeachment na isakata sa Senado na mayo ni na magkakanigong desisyon sa lado po kan plenaryo. Taan sabi kan November o kanda February 5, 2025, si Majority Leader Manix Dalifi nag-swistyon pa na ipasa ang Pebrero complaint sa lado kan Senado. Basado sa katotohanan na ini, sinasabi na verified as in permado kanday po da mababa sa 1/3 na mga miyembros kan Kamara ang motion na ini asin na inaprobaran ini sa plenaryo asin tulos man na nagbilog po ang Kamara mga tugang kan pinagaapod na panel of public prosecutors and transmittal
sa laog mismo kan Senado asin na dai bakong unilateral o ministerial sigon po yan na mga tugang sa nangyaring aksyon kan Kongreso. So may hiling po digdi nasa House Journal number 36 mga tugang asin sa official record kan Kamara sinasabing digdi po pinagsasayumahan ninda abante an mga naging pahayag kinukontra ninda an mga naging pahayag kan Supreme Court na digdi po dai nagtrayumpo an mga lehislador na aktuhan o tawanin aksyon ang mga nainot na tulong mga impeachment complaint na kung saan isinampa po mga tugang kanda December 2024. Inulit subuot voted to archive o i-dismiss kanagkapirang oras antes po ana adjournment mga tugang. So duman sinasabi man po na sa kapariyong aldaw inaksyonan ana February complaint na kung saan magbuto ana Kamara sa laog mismo kana plenaryo na digdi po archive ang tulong impeachment complaints na isinampa kanda Disyembre. Ginibo ini nagkapirang oras mga tugang ginibo ini nagkapirang mga oras antes na mag-adjourn ang sesyon. Ninuli po ta na kumpirma na ang Pebrero na complaint mga tugang ini permado asin na verified kanda 1/3 sa mga miyembros kanda Kamara. Asin iniyo po minasusog sa parte kan konstitusyon kan Republika kanda Pilipinas. Ini pinagkukonsidera kanda articles of impeachment asin na obligado na ipadara po sa parte mismo kanda Senado para po mga tugang sa pagkakaigwanin na pagbista, pagdangog kanasambit na nga kaso. So sabi pa kaya na mga mambabatas na dai po nagbalga sa 1-year bar rule and articles of impeachment na isinampa po sa laog mismo kana Senado. Ana pinagtatawanin na doon sa parte kana konstitusyon kan Republika kan Pilipinas desisyon kung saan po digdi nag-iikot mga tugang kung saan nag-iikot ang mga legal pronouncement kan korte sinasabi subuot sala asin dai ibinali ang plenary vote mga tugang. So sala ang pagbasa kan timeline kan mga paghiro kan Kamara. Sabi yan, sabi kan korte mga tugang. Asin mas pinagtutubudan ang sarong news articles. Pinagtutubudan mga tugang ang sarong news article kaysa po sa House Journal. Asin official na report na pinagsumiti mismo sa korte mga tugang. So, ang sabi ninda, nakakahandal na ang desisyon asin na daiman lang po daan nagbabanggit o nag-uuyon sa mga dokumentong ini, sabi po mga tugang, kan tagapagtaram kan Kamara na si Abante. Digdi po mga tugang, kunihilingon, nagpahayag ni pagkatakot, pagkahandal, ang spokesperson kan Kamara sa naging interpretasyon kan Korte Suprema manungod po duman sa pinagsasabing due process. Ninuli ta ini nagbubusol, nagtutulod kan bagong requirements na daiman subuot may hiling o mababasa sa konstitusyon asin man sa House Rule mga tugang. Sabi kan korte, maski ang reklamo nga permado na asin na verified na kanda 1/3 na mga miyembro kan Kamara kinakaipuan pa mandaa
nabasahon ang kada nagperma asin pagkatapos i-repair giraray sa lado kan plenaryo tangani pong pagburutuhan. So dapat mandaa na tawana nin kopya asin na pagkakataon ang respondent na digdi po simbagon ang reklamo antes ini na maisumiti po mga tugang sa Senado. Alagad, mayo po ninarog kaning rekisito sa parte mismo kan konstitusyon o sa mga rules kan Kamara, paliwanag po yan. Kan paliwanag yan na mga tugang kan mga miyembros kan Kamara o kan congressman, kabali na po dyan si Congressman na Abante mga tugang. Ano po? Kabali na si Congressman Abante. So sa madaling sabi, mga tugang, nagtao ang korte nin panibagong patakaran na mayo daa subuot sa parte mismo kanda nagdadanay na mga leyes o salado kan sa tuyang konstitusyon. Pinagtutubudan na digdi po pinagbasura, pinawaran nin bisa o saysay, ninda iniyo pong pinagsasabing article of impeachment basado mga tugang sa mga bagong mga reglamento kan due process para po sa parte kan na respondent. Tinawan doon po mga tugang ni Abante na iniyo po manungod sa doctrine of operative facts, sa mga nagsasabi sa pagsasabing iniyo po nagdesisyon ang Kamara in good faith o base sa nakapalaman kana precedent rulings duman sa San Francisco and Gutierrez na pariyong pinagdesisyonan kan Korte Suprema. Ang Kamara ad pinagpadusahan ninuli kan sinunod an Francisco asin Gutierrez ruling. Mga iniyo po mga tugang mga desisyon na nahali po sa parte kan Korte Suprema. Binanggit pa digdi na nagkapirang bisis mga tugang na pinag-imbitaran sa pagdangog sa Kamara ang Vice Presidente. Alagad padagos ini na daipo nagaabot, dai nagpapartisipar. Padagos na digdi po iginigilid an imbitasyon sa saiya. Kung due process an opportunity to be heard an orolay, nagkapirang bisis ang pinag-imbitaran. Iniyo pong si Vice President Sara Duterte sa mga pagdangog kan komitiba, tanganing siya matauanin pagkakataon ipaliwanag an sa iyang lado. Alagad, digdi po nagdadanay na tikom an nguso kan Vice Presidente asin da inagaabot sa ginigibong investigasyon o sa ginigibong imbitasyon kan Kamara mga tugang. So ang paninindugan kan Korte Suprema basado ki Abante asin sa nagkapirang mga congressman mga tugang, iniyo po ang karagdagan sana kan kakaibang requisitos, requirements na dailang po da nagbubunga kang komplikasyon sa proseso kan impeachment, kundi digdi naglalaog man ini nakikiaram sa exclusive powers kan dakulang kapulungan sa parte mismo kan Kongreso. Sabi po yan na mga tugang. So sa motion na pinagsampa kan Kamara, digdi po naglalaom ang Kongreso na maitatanos subuot ang mga pangyayari tanganing liwat na makapagdesisyon ang Korte Suprema nin patas. So sabi ninda, sabi ninda. So liwat an impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte nag-agi po sa tamang proseso, sabi ninda. So digdi po inaprobahan ini kan Kamara sa lado kan plenaryo
ipinadara ini sa Senado na may bilog na autoridad kan institusyon, may pananagutan sa parte kan konstitusyon, mga tugang. Sabi po yan kan tagapagtaram kan Kamara. So nagdadanay na digdi po pusog, nagdadanay na tindido ang Kamara sa sainda pong trabaho na digdi po mga tugang ipaglaban ang integridad kan demokratikong institusyon. Pinag-iing kami narnindaan publiko na basahon ang mga record, sundan ang mga pangyayari, asin dai po mga tugang sinda malito sa mga maribong, sa mga salang mga impormasyones. So malinaw daan katotohanan na nagkaigwa po nin burotuan na i-record inin opisyal sa parte mismo kan na record asin ginibo kan Kamara an sa indang sinasabing trabaho, sabi pa man po ni Abante, mga tugang. So binanggit man ni Abante na nire-respeto kan Kamara ang naging desisyon po kan Korte Suprema. So digdi po hahaman na an motion for reconsideration sa impeachment laban po kay Sara Duterte. Iyan kan Kamara tangani po liwat na mabago ang desisyon na mga tugang. Liwat na mabago ang desisyon kan desisyon na mga tugang kan Korte Suprema. So abangan ta mga tugang kung ano po ang mga masunod pa na mga pangyayari kaniyo po sa kaso kan impeachment ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte. At plano niyan na magkaigwanin na motion for reconsideration sa naging desisyon kan Korte Suprema. So iyo po yan ang saro pa man puwera kan suna ni President Bongbong Marcos saro sa pinag-aabangan kan mga kababayan ta iniyo pong impeachment laban po kay Sara Duterte, mga tugang, ang Vice Presidente kana nasyon kana Pilipinas. So nakaantabay dyan puwera man kadtong saro pang issue sa lado nasyonal na kung saan dain nangyari. Pinagdeklarang Gana by default partner. By default si General Torre, mga tugang. Iyo pa ko yan si inaabang-abangan ka sudma kan mga Pilipino alagad digdi po si Duterte, si Basti partner dai nag-abot nagpaduman sa Singapore. May mga inot na kaya da siya na mga kalakawan na mga tugang. May mga inot na da siya nga trabaho na nakatalaan ka na Domingo. Kaya dai nag-abot. So nagdesisyon si referee siyan referee duman. Nagdesisyon si referee mga tugang sa paagi po ni ni Sergio Marmol. Sabi ni Sergio Marmol, when by default, anang gana nakapulang t-shirt saka nakapulang short, mayong iba si General Torre, partner. Maurag man talaga si Serge Marmol, itong referee, mga tugang. Automatic man. So, congratulations mga tugang. Congratulations. Maabot sa 3,000 pesos kan ticket, mga tugang. Anda binarakal asin uminabot po, mga tugang, sa 16 million pesos na donation asin na 4 million na kantidad kan mga dilata ana nalikom kan na charity boxing match na ipinanao sa mga kababayan niyato na nadistruso kaniyo pong bagyong habagat, partner. So magayon
ang naging desisyon ni Nolita iniyo pong charity event na ini dakul ang matatabangan ng mga kababayan niya to. Kaya congratulations kay General Nicolas Torre III bilang pinagdeklara na iyo po ang nanggana, kampiyon, partner sa nangyaring iniyo pong charity event mga tugang sa pagultanan Ninda Basti asin man po mga tugang General Torre. So nakatabang na maray partner, nakatabang na maray sa mga kababayan niya to. Kung maangat nga ni itong igwa kanin bula-bula partner, dapat nakatakod bakong bit-bit mo partner na madulag ka. Dahil pagparakaputan anda bula-bula partner, tapag pinarakaputan mo yan ay talaga aabuton kaning kubardi. Egwa dyanin ang paguna mo mauurag partner. Mauurag ta may mga alalay partner. Pag pinatulan mo takot man, nervyuso man, pag nagtaram ang paguna mo nagurag na porbaring angata. Takot man partner. Iniyo bagang si Basti, mga tugang, sige anda taram kung ano-ano. Aram tama na may personal na kaanggutan si Basti, digdi ki General, Torre, partner. Aram naman yan kanatao. Ta si General Torre, saro po sa mga nag-aresto ki ama niya. Talagang may kaanggutan iniyo po mga tugang. Sungunyan nag-angat ngaya suntukan niya kita kan pig patulan ay mga tugang tauto na nagdalagan naman sa parte kaya na Singapore partner. Okay na pati binyo ayos na so mayo kadakol kun palain-lain sa na mga tugang. Kaya sabi ko baga kadtong mga nakalis na si Mana, inya ako dai maniyo sa mga tataramon niya ako ni Basti, dai ni mapatul, dai niya ako ni desidido na maglaban. Kung mapakilagan ka ni Basti, okay. Sa kata itong inangat niya, bako man na kirilagon partner, pastor, bako man kirilagon, igwaning bayag itong pig kwen niya, pig angat niya mga tugang, pinatulan siya. Perang bisis na ni si Basti, perang bisis na ning nangyari siging pangangat. Itong sarong inangat niya, badilan niya kita duman sa parte mismo kan Lunita, kan patulan partner day nag-abot. Day nag-abuto, isay pa daw anda mismo nga kukayanon ka ni aangaton na pastor. Isay pa daw ang masunod na aangaton. Kung maangat ka, politika na lang, ta siguradong malaban ka, partner. So laban niya kita, presidente. Sige na. Sigurado yung malaban kung magtaram yan si Basti. Ako nga, inahamon ta ka maglaban nga kita sa pagka-presidente. Pwedeng mag-abot yan. Pwedeng patunayan yan ni Basti mga tugang. Pero pag-abot ka niya, badilan nga kita, digdi po na susukol ang pagkalalaki niya partner. Susukol mga tugang, kubardi ka man palan, kadakol kaya na mahilig sa na magdada. Mahilig magdada pero pag pinatulan mo, kubardi man. Mayo man, anda nagiging maurag sa natay gwaning alalay, partner. Pag may pirak ka, kadakol ka, pwede ka magkuhaning alalay, patapos nagiging maisog ka. So, isog, sinublian, mga sinublian, pero pag personal na, digdi po mga tugang, inangat mo, ay mayo na. Kubardi man, takot man, wara si pagkalalaki. So, digdi, inda ko, kung pati si Tatu, nagralayog, si Dragon niya, baka nagkanap-kanap na partner, nagkamang-kamang na, o naglayog-layog na. Siring ka na, paglayog ka ni, pasiring po duman sa parte mismo ka na Singapore. May mga nainot na da siya kaya mga commitment mga tugang. Sabi ni Basti,
may mga nainot na nga sa kanya ang Domingo, para ngayon sa pamilya ko ay pambihira, angat-angat siya pagkatapos daiman pala na mapatos. Pero maray na to, mayong nakulugan pagkatapos angana si Tori and si Nalikom na Pundo, sinalikom na Pundo, nakatabang si mga nagbarakal ning ticket, nakatabang po kamo sa parte mismo kan sa tuyang mga kababayan na tinamaan po, na distroso kana bagyo po mga tugang, asin po kana habagat. Sumaray na po ito, tamayong nakulugan. Ito ang pinakamagayon na desisyon ni Basti ana magpasiring sa Singapore mga tugang. Ito ang pinakamaray na desisyon. Pundon mo na po, bistado ka na kan tao, pundon mo na ana para angat-angat kung sisay paman po. Tabaka sa mga masunod na mga aldaw, mga bulan, may angatong ka na naman po, lalo po na napapasupog. Lalo ka pong napapasupog, asin na dadamay po ana sa indong apelyido, sa indong pamilya sa kasusupgan. Si papa mo baga saro man itong matabil, matabil man to si papa niya, partner, pati ang Diyos pati kadto, raraway kadto kana ama niya, so digdi kadakol na po, day haros day na kuyan nawaraan ning kumpiyansa, ana tao po, digdi po ki Basti sa mga araw po kaninga mga desisyon niya na dai niya man pala na kaya nga panindugan. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, good morning, maray na aga po sa tuyang mga kababayan, kumusta kamo? Ano po anda sa indong pinagagigibo sa mga oras na ini? Sa mga kababayan ta aramtang siribot-sibot ng unyan sa indang mga pangudtuan, sa pagpreparar kana sa indang mga pangudtuan. Kaya kumusta daw itong mga kababayan ta? Sa inda daw na pinagapipreparar sa mga oras na ini? Dali-dali na po, duman sa mga kababayan ta, dali-dalian na po nindo yan, ginigibo nindong iyan ta. Oras di piligro na naman, malangan ita alas 11:08 na naman kita. Si iba pag-araw kaniyo, may nangungurunto na pag-araw kani. Si iba po nagpipreparar pa sana kana sa indang pangudtuan. Pero may balik na kita partner sa klase, may laog na sa klase ngunya na mga tugang. Duman sa mga kababayan ta, may laog naman po sa trabaho, so tapos na si haros sarong simana halawig sawa naman garo, sobra-sobra naman tong bakasyon mga tugang. Sarong simanang gayo nakalampas panganing sarong simana si bakasyon na mga tugang, susubra naman yan. Trabaho naman kita, klase naman, sayang kan sweldo makasupog sa mga kababayan ta, makasupog mga tugang na maray. Kaya duman po sa mga tugang niya to, igwa na po ni na laog sa trabaho, igwa naman po mga tugang, igwa naman po ni na klase. Baka nasiraman kayo si mga kababayan ta partner, nasiraman kan bakasyon, masakit yan pag nasisiraman ka na bakasyon. Pag nasiraman ka na bakasyon, lingaw na igwa pala ni na obligasyon, igwa pala ni na trabaho. Kaya dumam sa mga kababayan ta, sige sana. Bueno, mga tugang dumam po sa mga nagatabay digdi po sa laog ka na programa, aber daw
tawanan tanin na atensyon na nagkapira niya nga mga impormasyon na ngunyan na digdi po sa laugan na programa. Sa mga kababayan ta, mga tugang, digdi daw kita sa satuya pong irerestoryahan na naman daw kita, mga tugang. Duman sa mga kababayan ta, taga ireistoryahan ta naman daw na satuya nga mga kababayan ta. Digdi po baga kasagsagi si kuyan, kasagsagi si raot kan na panahon si abagat, digdi po sa satuyang lugar, dahil gayon niya to natawan si mga istorya, mga tugang, digdi po sa satuyang lugar. Bueno, aram daw nindo, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, kung isay an sulaminting Pilipino, mga tugang, na taga media and tinugutan na makakuha ni na video kadto pong pinagaapod na Golden Tara o Golden Image duman po sa parte kan na Estados Unidos de America. Ano ang Golden Tara, Golden Image sa partner? Garuman iniyo itong ani babaga Buddha, garuman Buddha palan ini, partner. Anda Buddha sa iyan mga kadaklan kaya na Chinese, mga tugang, pagkatapos sisay pa nagkukurian, partner, kan Buddha. So iyan na, mga tugang, iniyo pong pinag-aapod na Golden Tara o Golden Image. Si Mil Chanko, mga tugang, si Mil Chanko, iyo po and sulaminti na digdi po, mga tugang, na taga-media sa Pilipinas, na tinugutan na, mga tugang, na makuanan ni na video iniyo pong Golden Tara o Golden Image sa Chicago Museum duman po sa Amerika. So iniyo po, mga tugang, Golden Tara kung magigirumduman nindo. Iniyo po nakuha kanda July 1917. Nakuha na discover ini, partner, kanda July 1917. Duman po sa sarong dakulang kahoy, mga tugang, bako itong akasya na pinagaputol, partner, pero dakulang kahoy. Iba itong akasya na pinagaputol po, ito, delikado po itong magapukan, delikado magapukan, kaya pinutol. Iniyo po, pong Golden Tara, Golden Image, nakuha ini sa sarong puunin kahoy, duman po sa barangay kan Kubo sa Esperanza, Agusan del Sur, sa Mindanao, mga tugang. Sa Mindanao. Iniyo po, mga tugang, nakuha ini kaitong magduman an sarong anda saro sa mga Dilay campus para po, mga tugang, para po magkasilyas, partner. Inabot siya na ikakakasilyas, iyo nga ni, ang gusto kaya kaniyong paradangog ta, sabi mo, ano ngayang kasilyas, gusto kaya kani karamuton, partner, sige ko, gusto mo karamuton ta na. Basta inabot ini, makasilyas ini. Nagduman sa parte kanda sa rumpunin kahoy, ta duman mapaipli, partner. Ta inabot na siya, grabe na, maluwas na maluwas na. So inabot mga tugang ni na pangangaipo. Nangyari ini duman po sa parte kan na Kubo sa Esperanza, Agusan del Sur sa Mindanao. Ini po kan magpasiring ang sarong
Dilay campus para po magkasilyas sa sarong dakulang puuning kahoy. Kan bigla na sana partner, bigla na sana mga tugang na magkikilat asin na sinabayan pa ni na uran sagkod ng nahiling niya, narisa niya narisa niya na may nagkikinang, may nagkikintab asin digdi po iyo na pala nito itong pinag-aapod na Golden Tara mga tugang. So Tara napangaran kan sarong Diyosa sa reliyon na Budismo. So digdi hinabon ini kay campus asin bigla na lang po na napaduman sa Manila Exposition kanda taon na 1920. Garo man itong Golden Buddha, si Golden Buddha kinuaman duman kay Ruas partner na iyo ang nakadiskubre kan Golden Buddha o iniyo kidilay campus man na mga tugang hinabon man ito pong Golden Tara mga tugang. So digdi hinabon ini ki campus asinda bigla na lang na nasa pakamot kan na Manila Exposition kanda 1920 asinda nabakal kan sarong Amerikano sa kantidad mga tugang binakal ini sa kantidad na 1,537,386 pesos and 59 centavos o iyan po 4,000 pesos ang kantidad kaidto kan 1917 so digdi po pinagkakarkulong 1,400 mga tugang so digdi ginibo kan na sa tuya pong mga ninuno duman sa Mindanao iniyo pong 5 inches na golden statue na ini mga tugang tanda kan bago pa man mag-abot ang grupo kang Islam asin Katolismo, Kristyanismo digdi po sa Pilipinas may mga reliyon na na animismo, Budismo digdi po sa partibismo kan Pilipinas. So nakapinding pa man ang hagad kan gobyerno na maibalik na po sa Pilipinas mga tugang sa pamamahala kan Pilipinas iniyo pong golden image na talagang parte kan kasaysayan po kan Pilipinas mga tugang. Kana maaraman kan museo na si Mil Chanco saro pala na ining pinakasikat na saro sa pinakasikat na taga-bidya digdi po sa Pilipinas mga tugang tinugutan ini kan nasambit ng ahensya tanganing makuananin video asin aranihan mga tugang iniyo pong nasambit ng imahe asin digdi po mga tugang bigla na lang na nakubanan nabigla iniyo pong si Milchanko kan mailing niya na arog palang kadto kagayon iniyo pong pinag-aapod na golden na Tara partner arog palang kadto kagayon garuman na partner garuman lang siya mga tugang golden na Buddha pero Diyos sa siya kana mga Diyos sa siya mga tugang kanda mga Buddha iniyo po nga golden na Tara so parehas an istorya partner kadtong golden Buddha pagkatapos iniyo po mga tugang iniyo pong golden na Tara pareho ang istorya ang nakako Pilipino patapos inirikita mga tugang hinarabon duman sa mga nakakua dahil lugod ng inabang si mga nakadiskubre
si mga nakakuha kanasambit na pong mga imahe mga tugang. So iyan and istorya ngunyan ang sulaminting nakailing pa sa nakani iyo po mga tugang si Mila Tiangco na Pinoy na taga-media mga tugang mayo na iba sa ibang nasyon sa Asia. Siya pa lang, si Mila Tiangco pa lang mga tugang. Nataon siya ni na pagkakataon na ipailing asin na videoan nasambit na pong golden tara. So iyan po, sana hagad ngunyan kang gobyerno nakikipag-negotiate mga tugang na maibalik sa parte mismo kan na Pilipinas iniyo pong golden tara ta parte palan ini kan kasaysayan kan sa tuya pong nasyon. Sana kundi anibang nasyon kaya partner pag mga araw kaya na importante sa Indian lalong-lalo na may mga value ng istorya kinakaramkam talaga yan partner. Kinakaramkam maros kung maray ka nga makipag-negotiate baka paunran ka. Pero kung maluya-luya dai po yan itataw sa imo. Dayan itataw asin dai na yan makakabalik digdi po sa satuya sa Pilipinas. Sayang mga tugang iniyo pong araw po kani na mga material na mga bagay na may koneksyon sa istorya kana sa tuya po nasyon. Sayang sana makabalik yan. Kadakol na mga tugang nin mga insidente ng mga araw po kaya na kinaramkam ka na mga dayuhan. Dot mayayaman na partner, pinagpapara kamkam pa itong pagsasadirikan mga pobreng mga nasyones. Pinagpapara irikit pa, pigpapara harabon pa. Kung pinagtatao na baga nindo yan, pinapabayaan na nindo yan duman sa mga pobreng mga nasyon, pwede pa yan na ikaaga sa sarong lugar partner and maging dalan iyan sa turismo kana sarong lugar. Siyempre, pag kinaag mo yan dyan, bibirisitaw niyan kan mga turista. Lokal man o maging foreigner. Ta-interesadong mahiling. Digdi nanginabang ang gobyerno mga tugang. Bakong araw mo niyan, nanginginabang si ibang mga nasyones na daiban sinda nag-aaram kung paano yan na-discover. Para mga tugang duman sa mga kababayan marhay na aga po, perang oras na lang, mga tugang, perang oras na lang, pastor, suna na ka na presidente. Abang-abang mga tugang, abang-abangin nindo medyo pirang oras na lang. Sunod-sunod ang mga kaso ni na mga aksidente ngunyan sa dalagan ka na tinampo kadakol and mga nangyayari na nagpupurukan po and mga kahoy nagpupurukan itong nagkakaturumban mga kahoy partner kaya tama itong naging desisyon na itong mga kahoy na lapa na peligroso na puro tulon na malangan ita duman kang nakalis na aldaw duman yan sa Ocampo ngunyad iguana naman nagatumba po ni na kahoy mga tugang kana so bago lang kaso bago lang mga tugang duman sa parte mismo kana siyudad kana Legazpi digdi sinasabi na nabagsakan kana sarong tuminumbang kahoy an sarong SUV sa parte kana barangay kana Padang duman sa siyudad kan Legazpi asin na barangay Lidong Santo Domingo sa Albay. Kasubago pong pagkaaga mga tugang ngunya na aldaw kan Lunes asin tulos na nagresponde ang mga autoridad sa nasambit na insidente. Padagos po na pinag-aaram
ang kondisyon kanda mga nasambit na pong lunad kanda SUV mga tugang. Ano po? May mga sakay itong SUV na nagkairirido kanda iniyo po bagsakan nin puon kana sarong kahoy partner. Binagsakan itong sa iya mismong ito mismong SUV SUV so digdi po nagkararaot para sa si mga bintana makusog si pagbagsak dumampo sa parte ka na SUV si mga lunad may irido mga tugang iniyo mayo maninduros partner mayo maninduros uran-uran lang ini. So talagang mga delikado na mga tugang na arog po kaning sistema, ining mga kahoy na yaon po sa gilid ka na tinampo. Gustong sabihin, bako ng salbado. Gustong sabihin, bako ng salbado ngunyan, iniyo pong mga nag-aaragi dyan po sa parte kan gilid kan tinampo, urog na kung igwa pong mga nakatanom na mga gurangan ng mga puunin kahoy. So ano ang dapat kayan? Takunda gurang naman talaga kadakol na ninsang pagkatapos maihiling mo partner na laylay na ang kahoy papukan na ay dapat digdi mga tugang kuyanon na putulon na haliun na tabaka makadisgrasya pa duman nga ni sa Ligaspi mayo man po mga tugang kaniyong pinag-aapod niya to na duros mayo naman in bagyo tapos naman si pagbagunas kan uran napukan pagiraray kasubagong pagkaaga tinamaan itong SUV and igwa po ni na mga nairido so leksyon na iyan na mga tugang na bako ng maray bako ng salbado sa mga motorista iniyo pong mga kahoy na darakulaon arog kan akasya asiniba pa mga kahoy na yaon po sa gilid ka na tinampo. Urog na kun ini may mga edad na mga tugang, gururang na nga mga kahoy. So ano ang dapat kayan? Ang dapat kaya na mga tugang puro tulon na, aralion na, and dai na magparatanom nin mga kahoy dyan po sa gilid kan tinampo ninulita bako iyan na maray, bako iyan na magayon. Pag nagdarakula yan, iyo man giraray ang kakaabtan, delikado man giraray sa satuya po nga mga motorista. Bueno, paaram na kami, inabot na naman kita ni na oras partner. Nakaready na po itong mga pandomingong sonata, kaedad ni Pastor, antabay na lang kamo mga tugang. Antabay na lang kamo kadtong mga kaedad na mga sonata ni Pastor Serds. Bueno, mga tugang, inabot na kami ni oras ni na pamamaaram sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga impormasyon. Yaon dyan, kaibanan niya to si Sir Pastor Serge sa Marmol, kaibanan taman si Sir Stephen Pabis, si Chief Engineer Ariel Camarote. Bago po kami magpaaram mga tugang, pasalamat sa mahal na Diyos asin sa tabang na matapos po an sa tuyang trabaho obligasyon ngunya na aldaw. Uya po an samuyang deliberate. Unang Korinto 1:30. Datapwat sa Kanya kayo'y kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan at katuwiran at pagpapakabanal at pagtubos ng Diyos. Amen. Salamat sa mahal na Diyos mga tugang. Salamat sa pagantabay sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.
mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya, mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Sa anim na pirasong pipil, malaki ang iyong matitipid.